Ito po yung tutok ng bayan na issue ngayon. Ang tungkol kay Mami Inday Barreto, kay Claudine at kay Raymart Santiago. Nawindang ako doon. Yung palang sinesenyas ni Mami Inday na nakatakip yung bibig, nakatali yung dalawang kamay, si Claudine pala yun. At kung imahe ang pag-uusapan, kaninong pamilya ba ang tahimik? Kanino ba ang maingay? Sino ba yung sinasabihan ng what is beauty if your panty is dirty? Wala sa mga Santiago yun. Sino ba yung sinasabihan ng what is beauty if your panty is dirty? Wala sa mga Santiago yun. Bumabalanse lang po kami. Veteranang kolonista na si Christopher Min, nawindang sa panibagong natuklasan na kwento kina Claudine Barreto at Raymart Santiago. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang revelasyon ng ina ni Claudine Barreto na si Inday Barreto matapos ang ilang taong pananahimik. Sa latest vlog nga ng veteranang kolumnista na si Christopher Min ay nawindang sila sa pasabog ng ina ni Claudine Barreto na si Mami Inday Barreto. Ito po yung tutok ng bayan na issue ngayon. Ang tungkol kay Mami Inday Barreto, kay Claudine at kay Raymart Santiago. Nawindang ako doon. Ako rin. Oo. Nagulat ako sa revelasyon at sa mga sinasabi ni Mami Inday. Oo, napanood natin. Oo, at saka nagulat din ako bakit biglang nagsalita si Mami Inday. Diba? Kami po hindi namin kino-question ang kapasidad ng pagsasalita ni Mami Inday. Tulad na lagi naming sinasabi, ganyan po talaga ang mga ina. Kapag nalalaman nila at nararamdaman ang kanilang mga anak ay kinakawawa at masyado na pong hindi nakakalaban ng patas. Napi. Natural. Aangat. Hindi po pwedeng pumayag si Mami Inday ng gano'n na lamang. Kaya lamang po, yung ilalatag naming kwento sa inyo na halaw po namin ang maraming bahagi nito sa one-on-one interview ni OG Diaz kay Mami Inday. Binibigay po namin ang pag-oopinyon at paghusga sa inyo. Una natin pag-usapan, yung kwento ni Mami Inday na isang araw daw ay sumisigaw sa telepono si Claudine na, "Ma, where are you? Bilisan nyo, punta na kayo dito." Pasok ako ng mall, the phone rang. Bigla lang, may umiiyak. So, it was Claudine. Sabi ko, Din, ano yan? Ano yan? Ma'am, hurry up! Humihingi ng tulong. Sa sobra kong napaupo ako sa pavement ng main door ng SM. Ganon. Para siyempre kung ikaw makakatanggap ng tawag doon na narinig pa doon siya si background na, tama na yan! Siyempre Emergency. Emergency talaga ito. Kailangan dumating ka kung anong mangyayari doon, kung anong nangyayari doon sa bahay nila. Ngayon, dumating daw po sila doon sa bahay. Sa Loyola Grand Villas po ito, sa bahay po ni Raymart at ni Claudine. Parang wala pong nangyari. Parang hindi man lang daw yumayakap si Claudine sa kanila ni Daddy Mike, di ba? Sumalangit nawa. Parang ito, nagkatinginan daw silang mag-asawa. Bakit ganito? Kanina sumisigaw siya, pagkatapos ngayon, biglang kalmado. Oo nga, nakakapagtaka. Kaya naisip ko, ano kaya to? Ayon kay Mami Inday, kaya daw naging kalmado si Claudine. Sinaksakan daw, in-injectionan daw ni Raymart. Nung pumunta kayo sa bahay ni Claudine, Tapos, bumaba si Raymart. Wala, normal naman. Mamayang konti bumaba si Claudine. Hindi naman siya nagwawala na. Na-injection na pala. That was the start of that famous injection thing. so sino pong nag-inject? Siya, Si Raymart. Ay, isang revelasyon yun. Oo. Nakakaloka yun. In-injectionan daw po ni Raymart Santiago itong kanyang asawa kaya kumalma. Hindi tayo nakakita noon, hindi rin nakita nila Mami Inday. Yun lang ang kanyang opinion doon sa nangyari. Kaya yan po, hindi namin makukomentuhan. Pangalawa, tumawag na naman si Claudine. Iyak ng iyak, sumisigaw. Pinapupunta sila doon sa bahay. Uli ito dahil marami raw pagkakataon dito diba? Tapos nakita daw nila nung malapit na sila doon sa bahay, kinakaladkad daw po ni Raymart itong si Claudine at parang nagsisigawan yung mga tao sa kalye. Tama na, gumaganon daw. Ang nakita ko lang, hinahabol niya si Claudine. Parang daga yung anak ko. Running away from him, hinahabol niya. Tapos yung malapit na si Claudine, malapit sa door. Para siguro mag-escape, tatago doon. Naabutan niya, hinablot pa niya. But before that, umisigaw lahat, sinasabi.
Tama na! Uy, ano ba yan? Pinapahinto sila. Oo. Ano kaya ang nangyayari? Pero bakit ganun ang kwento ni Oo, ni ni Mami Ma'am. Inday? Pero talaga matatakot ka talaga sa kwento ni Mami Inday kung ganun talaga yung mga senaryo. Kung totoo yung senaryo na yon, nakakatakot po talaga dahil kasi syempre anak mo yan. Oo, makita mo. Nakita mo na parang daga, sabi nga niya, di ba? Kaso nagdala pala sila ng mga pulis ni Daddy. Oo. Tapos pagdating daw doon, biglang umiskapo na raw, yun ang term na ginamit. Oo, nawala na si bigla Raymart, si parang Raymart. daga na basta umalis. I'm on my way. You wait for me. And isang platon na pulis kasama ko, sabi ni Daddy. Pagdating namin, wala na siya. Daga nga. Wala na sino po. Si Raymart, nag-eskapo na. Parang ganon, di ba? Oo. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay kinontra ng bitiranang kolonista ang sinabi ng ina ni Claudine Barreto nang mabanggit ang salitang satanas. Pero eto po yung talagang, ako mismo kontra ako dito sa salitang ito. Yung salitang satanas. Kasi ang sabi ni Mami Inday, ikaw ang Diyos mo si satanas. Kami ang Diyos namin, ang Diyos sa langit. Sabi niya. Ang Diyos ni Raymart, Satanas. Ang Diyos namin, Diyos sa taas. He's gonna get it, not from me. You just watch. Sa akin kasi, siguro kahit gaano pa kataas ang temperamento mo, kahit gaano ka pa kagalit, hindi mo siguro po pwedeng sabihin na satanas ang ginagawang Diyos ng kalaban mo. No? Oo. At saka alam naman natin na minsan isang panahon, naging maayos naman silang lahat. Diba? At siya naman mismo nagsabi na, bakit naman hindi si Raymart ay mag-Ginoo? Diba? Diba? Marespeto. Dumating sa punto naman na magkakalapit sila, maayos naman sila. Kaya lang, dumating lang sa punto, ito na. Okay. Yung palang sinesenyas ni Mami Inday na nakatakip yung bibig, nakatali yung dalawang kamay, si Claudine pala yun. So ako, nag-isip ako, parang magagawa ni Raymart ang ganitong aktuasyon. Parang hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala, kundi parang kumukontra ang utak ko sa paniniwala na paano niya magagawa yun. Di ba? Parang ganon. At lalo na, meron ka pang pinanggagalingan, nakilala mo kasi ang pamilyang ito. Hindi, mamaya sasabihin ko yan para mabalansin natin ang istorya na ito. Paulit-ulit daw siyang sa harap ng ibang tao na nasilip, nakita pa ni Santino. Kaya daw si Santino ay may nervyos at paulit-ulit yung sinasabi na, Ma'am, I still remember the time. Na gano'n, meron daw nakalagay sa bibig niya. Tapos, Nakatali siya. handcuff siya, parang gano'n. Mahirap po kasing opinyonan yung ganito dahil unang-una, yun na nga papasok yung taga-showbiz po kami. Mula't-mula kasi, naka-enkwentro na po namin ng Pamilya Santiago. Mula kay Randy, kay Ruel, kay Raymart, kay Junjun, kay Rhea, silang lahat kilala namin. So yung ganitong kwento, natural lamang para sa isang tulad ko na hanapan ng katwiran at dahilan kung totoo ito. Kasi kumukontra yung utak ko ni sa panaginip, hindi ko maiisip na magagawa ni Raymart yung paulit-ulit na halayin ang kanyang asawa sa harap ng ibang tao na nakita pa ng kanilang anak. Ikaw? Oo, ako rin parang hindi ako naniniwala kasi di ba kita namin si Derek Roel at saka si Randy. Parang napaka tapos si kung magawa kaya ni Raymart yung ganun. May nakatingin pa na ibang sa tao. imahe ng mga Santiago, wala pa silang nakaaway, wala silang nakakaaway, wala silang nakakaengkwentro na umabot sa ganitong sukdulan. Ngayon si Mami Inday po, alam naman po natin talaga na palaban po si Mami Inday. At siya na mismo nagsabi na hindi siya papayag na mauupo lang sa isang sulok habang ang anak niya ay kinakawawa, ninakawan, binugbog, at kung ano-ano pa pong pagbibintang. Natural lamang po yun. Sino pa ba magmamahal sa anak kundi ang kanyang magulang, lalo na ang kanyang ina kung saan siya nagmula. Natural yon. Hindi po namin kinu-question yon. Sabi ko nga parang bagong panganak na tigre itong si Mami Inday na kapag nakita yung mga cabs niya talaga, kinakawawa. Talagang laban talaga. Oo. Kahit dadaluhungin ka talaga. Di ba?
Mula sa mainit na paksa ni Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila kung paano nagsimula ang sigalot ng dating mag-asawa na sina Claudine at Remart Santiago, na isa nga sa dahilan ay ang malaking halaga ng pera na nawala sa kanilang savings account na ang itinurong kumuha ay si Remart Santiago. Ngayon, eto po yung sinabi niya, ninakawan. Magtatanong kayo, ano yung ninakaw? Naalala niyo po yung kwento noong 2011? Nakunan po ito, televised po ito. Yung kay, ang nag-interview nito si Nelson Canlas. Ito po yung tungkol sa pera nila sa bangko na po pwede pong mag-withdraw sino man sa kanilang dalawa. Nakalagay doon 118 million, ang natira kay Claudine ay 25,000. Wala. 25,000. Ang nag-withdraw daw ay si Remart. Napakalaking halaga, Sobrang laki. At sa isang bangko, meron pang 90 million. Ang itinira naman daw kay Claudine ay 300,000. Parang ganon. Dito na pumapasok yung, sa bagay nga naman, noong mga panahon na iyon, si Claudine naman ang highest paid bilang isang primetime queen ng ABS-CBN. Ito talaga yung panahon talaga ni Claudine Barreto. Kasagsagan to ng kasikatan niya. Ito yung, meron siyang mga endorsement na milyon-milyon ng halaga, cover ng notebook, tsaka mga programa. Iba-ibang programa na malaki ang kanyang TF, ang talent fee niya, di ba? Doon yung parang sinabi ni Mami Inday na pinakasalan lang niya ang anak ko dahil she is Claudine Barreto. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto. Yun. Di ba? Yung paratang Pinakasalan lang niya si Claudine because she is Claudine Barreto. Masasabi yun ng nanay dahil kasi malaki talaga ang pera ni Claudine nun eh. Tsaka sikat Si na sikat Raymart talaga, naman noong mga panahon na yun, wala namang gaanong proyekto, di ba? Pero sa palagay ko naman, hindi niya pinakasalan si Claudine dahil sa pera. Dahil hindi rin naman po pinulot sa kusali itong si Remart Santiago. May kabuhayan naman po ang kanyang pamilya. Kilala naman po ang kanilang pamilya sa loob at labas ng showbiz na meron naman pong kapasidad na mamuhay ng sobra pa sa sapat. Di ba? Kaya parang ganon. Pero kung yun ang opinion ni Mami Inday, hindi natin siya masisisi. Dahil sa mga nagaganap nga naman itong mga nakaraang panahon, yun ang kanyang akala, di ba? At saka siya ang witness ng mga panahon na yun na nag-aano si Claudine at saka si Remart mag-asawa. At yung issue po ngayon tungkol doon sa propiedad na pinagtatalunan nila sa Greenfields ito sa Calamba. Pera po talaga ni Claudine ang ipinambili doon. Yun ay alam namin kasi noong mga panahon na yun, lagi kami nagkakakwentuhan. Lagi kami nagkakausap-usap. Bulto ng mga artista to nagkagayahan. Parang sila Richard Gutierrez bumili doon. Parang ganon. Parang imbitasyon sa So, si Claudine po talaga ang nagbayad niyan. Ngayon, nung nagkakaanuhan na po sila ng mga propiedad, nagkakakanitan niya na dahil hiwalay na nga, pero hindi pa po annulled hanggang ngayon hindi pa po napapawalang bisa ang kanilang kasal hanggang ngayon. Meron pong MOA sila, Memorandum of Agreement. Nung humarap sila sa mediator, meron nang si Claudine na pipirmahan na lang ni Remart na hindi na po hahabol si Remart sa naturang propiedad. Hindi na niya hahabulin pa. Ngayon, nasa mediator daw sila, magkakarap sila. Ibinabibigay na raw yung dokumento na pipirmahan ni Remart na nagsasabing hindi na ako hahabol dito. Hindi na ako interesado. Wala na ako dyan. Labas na ako dyan. Bigla daw nag-ring ang telepono ni Remart. Nakita daw nung mediator kung sino yung tumawag. Tapos ganito daw, I'll just answer this call, sabi raw ni Remart. Lumayo ng konti, pagbalik. Sabi daw niya, pagbalik, I am not signing. Yun daw sinabi ni Remart, I am not signing. Ang sabi raw nung mediator sa kanila is because of the one who called you, I saw her name. It's Jody. Ganon. It's Jody. Parang ganon ang sinabi daw ng mediator. Kaya sabi daw, I am not signing, sabi raw ni Remart. Kaya ngayon po, itong propiedad na to na naibenta na ni Claudine, nagre-reklamo natural yung nakabili. Dahil hindi nila mailipat sa pangalan nila. Dahil yung pong RD ng Laguna ay hinahanap ang pirma ni Remart. Dahil conjugal pa rin tutuusin dahil di pa sila annulled. Ayun. Yun. Kaya pala yun ang hinahabol yung isang pirma na lang para matapos. Isang pirma lang para mailipat na talaga doon sa bumili yung propiedad. At saka bayad na. Full payment na. Eto nga, ang sabi nung bumili, kapag hindi nagawa ng paraan, ibabalik dapat ni Claudine yung pera na meron pang danyos
di ba? Yung May damage interest, yun. oo. May interest yun. At saka yung attorney's fees. Yun. Saan po kukuha ngayon ng pambabalik na pera? Ilang milyon yun. Si Claudine, wala siyang ipambabalik. Na ang magiging solusyon lang, kung pipirma si Raymart na hindi na siya interesado doon sa propiedad, sa property na yon. Isang pirma lamang po ito. Kung ako naman tatanungin, o kahit sino siguro, isang pirma lang naman ito na ito ay para sa kanilang mga anak. Hindi naman po para kay Claudine ito. Isang pirma para sa kinabukasan ng mga bata. Mahirap bang ibigay yon? Isang pirma? Siyempre, marami nagtatanong, bakit kaya ayaw pang pirmahan? Di ba? Yan yung mga tanong ngayon ng mga nagchat. Ang sabi nga ng broker, di ba? Ang sabi niya, parang iniipit si Claudine. Parang ayaw niyang pirmahan. Hindi natin alam kung ano ang rason ni Raymart kung bakit ayaw niyang pirmahan. Ano yung malalim na dahilan kung bakit ayaw niyang ibigay yung kanyang bayad. Di ba? Yun yun. Kaya yun ngayon ang iniisip ngayon ng mga tao, pirma na lang para matapos nito, para hindi sana lumaki pa ito. Oo. Saka siyempre yung nakabili, siyempre pagka ganyan, na hanggang ngayon hindi pa nailipat, hindi dadaan na rin nila sa legal yun. Oo, At saka tama siyempre, yun. doon na-pressure ngayon si Claudine eh. Oo. Kasi kung i-demanda Alam siya, mo, depression, anxiety, Oo. labas-masok sa ospital. Kasi nakikiusap na po si Claudine, ayaw ni Raymart. Nakikiusap na rin ang kanilang mga anak na kung maaari, Daddy, pirmahan mo na para matapos na ito. Kasi wala nga namang ipambabalik na pera. Si Claudine, yan po ang dahilan kung bakit siya talagang pabalik-balik sa ospital. Sobra ang kanyang depression. Stress, oo. Napakasakit nun, di ba? Correct. At saka ididemanda pa siya. Ay, yun ang pinakaano dyan. Napakahirap Oo. nun, di ba? Tapos saan siya kukuha ngayon ng pang-abono doon? At saka pangbabayad na abogado, Totoo. lahat. Nagkaubos-ubos na nga ang pera niya dahil sa mga abogado. Nakakalungkot naman. Diyan sa mahabang kwento na yan, ang hiwalayan at kasuhan. Ngayon, ano pa ba yung kinuwento ni Mami Inday? Bukod doon sa Satanas, hindi kami ang maniningil sa iyo. Tandaan mo ito, walang utang na hindi pinagbayaran. Ang pera na babayaran pag inutang. Pero yung mga ginawa mong masama sa anak ko, hindi kami ang maniningil sa iyo. Ibig sabihin, karma. Hindi kita sisingilin, Raymart. Hindi kita sisingilin. Never ka namin. Ako may Diyos ako sa taas. You watch, gonna get you. Papabayarin ka. Di ba? Isang araw, just do it. Sabi niya gano'n, di ba? Correct. Yun. Kaya nga nakakaano talaga kung iisipin mo. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Mint ay tila naguguluhan sila sa panig ng bawat pamilya na isa nga sa kanilang binanggit ay ang ukol sa mga naglabasang ugali ng bawat pamilya na kung saan napatanong si Nanay Christopher Mint kung sino ang tahimik at sino ang maingay na pamilya. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video. Ano ba to? Ano bang behind sa kwentong ito? Ano ba yung napakalalim na hindi pa natin alam? Bakit lumawak? Bakit lumalim? Bakit lumalim? Bakit lumalim? Bakit nagkagani-ganito na? Alam mo si Mami Chiling, sumalangit nawa, nakikita ko, magkaibigan sila ni Mami Inday. Kasi syempre, magkasundo yung mga anak nila, di ba? Yung imahe ng mga Santiago, hindi ko talaga maisip kung paano at bakit nagawa ni Raymart yung ibinibintang sa kanya ni Mami Inday. Na hindi rin natin masisisi, nanay nga, na naging saksi sa paghihirap ng kanyang anak. Oo. Di ba? Talaga, eto na naman tayo, yung mahirap talagang pumagit na sa away ng pamilya eh. Eto yun eh. Mahirap po kasi ito po yung issue lamang na talaga yung tinatawid namin sa inyo. Ibinigay po namin yung panig ni Mami Inday Barreto. Hihintayin natin kung ito ay sasagutin ni Raymart. Pero ako, sa palagay ko hindi siya sasagot. Oo, sa Si tingin ko Raymart. rin. Kasi Mula naman wala siyang interview. Oo, maraming mga bagay-bagay na nangyari Oo. na kailangan niya magsalita. Pero hindi siya nagsasalita. Ibang nagsasalita sa kanya. Mga abogado, di ba yung mga ganyan? Pero siya yung haharap. Wala akong nakita o naka-enkwentro na interview ni Raymart tungkol dito sa hiwalayan. Wala. Pero nakikita sila sa husgado. Nakikita
sila sa korte. At papel ang naglalaban. Mga dokumento na lamang. Nakakalungkot, Hindi ba may kasabihan na kung paano daw nagsimula ang isang pagmamahalan, huwag tayong umasa na hanggang dulo ay ganun pa rin. Pero di ba merong mga pagpapaalam na hindi naman talaga panghabang panahon na goodbye? Yes. Sana, di ba? Sana ito yung pinakamadilim na parte ng kanilang relasyon. Sana maging maliwanag din ito pagdating ng araw. Sana isang araw, magkita rin sila ng mata sa mata. Total, ang ganda rin naman ang pinagsimulan nyo. Ang ganda-ganda ng inyong relasyon. Ano ba naman yung may isa o pareho kayo na magpakumbaba. Yes. Diba? Para lang, kasi pag sumusugod si Claudine, umuurong si Raymart, o si Raymart ang sumusulong, umuurong si Claudine, paano kayo makikita sa gitna? Kailangan, sabay ninyo sigurong isipin na kahit para man lang sa inyong mga anak, magkasundo kayo. Yes. Sana isipin na lang nila nung nagmamahalan, nung nagsisimula ang kanilang pag-ibigan, nagkakaintindihan sila, pinag-uusapan na. Sana bumalik yung panahon na gano'n. Kasi kailangan lang naman ito komunikasyon Oo. Kulang ng komunikasyon to Tsaka talaga lumalim ito talaga. Totoo. Yung kaladkad na kwento, kung nakita talaga ng mga taga-LGV yun, kung nakita ng mga kapitbahay, ang tagal na nila pinagtatalunan to, bakit hindi pa ito matapos? Correct. At saka diba, natatanda natin, diba umatin pa nga ng graduation to si silang Raymart. dalawa. Diba magandang sinyalis sa yun? Ayun na yun eh. Akala ko nga simula na yun. Pwede na yun. Pwede nang simulan nyo na nakikita-kita na unti-unti hanggang, alam mo yun, paano ito? Meron mga kwento na pagka humingi daw ng pangmerienda yung mga bata kay Raymart na magpadala sa kanila ng pangmerienda, kunwari isang Pizza. Pwede, ganon. Sabi raw, kabibigay ko lang sa inyo ng isang araw Bakit merienda again? Sabi raw ni Raymart. Tanungin mo kung magkano daw yung pinadadala. Magkano daw? 300 pesos. Alam. Yun daw ang ginigikas ni Raymart. Totoo. Yun daw. Yun ba totoo ba yun? Yun na nga. Kaya nga kailangan, itong mga kwentong ito, kailangan talaga to. Sila mismo magresolba nito. Yes. Hindi ang publiko. Totoo. Diba? Sabi, yung oversharing na tinatawag natin, diyan na naman papasok ang mga bashers, ang mga netizens. Oversharing Diba? Binuksan ninyo ang pintuan, alangan naman lumabas sa mga tao. Papasok sigurado. Correct, lalo na sa mga revelasyon ni Mami Inday. Ang dami kanya-kanya ng opinion to. Pinupupog na nga sila ngayon ng mga base. Siyempre, hindi na lang may iwasan kasi nagsalita na si Mami Inday. Marami na rin, siyempre may papanig, may hindi papanig, may nakakaintindi. Alam mo yun, kanya-kanya na to. Hindi na natin alam ito. Rumble na yun. Pero ako talaga, ayoko yung salitang satanas. Para sa akin, sumobra sa kailangan lang si Mami Inday sa pagsasabi ng dinidiyos ni Raymart Santiago ay si Satanas. Laban ako doon. At kung imahe ang pag-uusapan, kaninong pamilya ba ang tahimik? Kanino ba ang maingay? At kung imahe po uli ang pag-uusapan, sino ba yung sinasabihan ng what is beauty if your panty is dirty? Wala sa mga Santiago yon. Bumabalansi lang po kami. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!